Hello! Kagigising lang ni Tito Wena. And yes, maganda ang gising natin. Walang hilo, walang headache. Kasi normally, pag nag-nap ako ng afternoon, pag gising ko, may hilo, may headache. Today, walang hilo, walang headache. And mas maganda pa ang gising ko. Kasi kanina bago ako mag-nap, gumawa ako ng masarap na merienda. At ano nga ba yung masarap na merienda na yan? Ayan o. Ayan. Choco cookie. Yes. Ala, brownie ang kanyang texture. Very chewy siya. Sarap. Tingnan nyo guys. Kuha tayo ng isa. Sarap. Alam nyo guys, perfect para sa akin to. Hindi siya masyado matamis. Yet, sulit yung pagkagawa niya, oh. Ayan. And, chewy texture. I love it. Sarap. Then, very creamy. Creamy and milky. Ganito yung gusto ko. Ayoko yung unang kagat mo. Sobrang tamis ka agad. Ayoko ng gano'n. Ito gusto ko guys. Sarap. At, papartneran natin yan ng hot choco. Picture muna tayo. Praise the Lord. Perfect. Di ba? Alam nyo guys, actually, talagang simple lang naman talaga ang buhay. Minsan nakakapagpabigat sa buhay natin yung hindi naman natin kagagawan. Buhay ng ibang tao na ininsist natin na tayo ang mag-solve ng problema nila. Doon bumibigat ang buhay natin. Pero kung sa sarili lang naman natin, actually, kayang-kaya naman talaga. Actually, easy lang naman talaga. Kaya lang, minsan may mga ugali kasi tayo na hindi natin matiis yung mga tao na kahit na alam natin na masyado silang pabaya sa kanilang side, no? Habang tayo ay nag-iingat at habang tayo ay kulang na nga lang pag tayo lumabas, halimbawa pupunta tayo sa palengke or pupunta tayo somewhere, kulang na lang balutin natin ang ating sarili dahil nag-aalala tayo na baka tayo maulanan. Pero yung iba dyan, may masama na ang pakiramdam, may lagnat na, naliligo pa. Tapos, pag nagkasakit, walang ibang tatakbuhan kung hindi dun sa tao na nag-iingat. Alam nyo guys, ako yung buhay ko, kung sa akin lang at saka sa alaga ko, actually, yung buhay ko fabulous. Kaya lang minsan, kaya medyo nahihits ako ng depression sa kagipitan, dahil hindi ko nga alam yung tawag ko sa akin. Yung paulit-ulit ko nang sinabi, paulit-ulit ko na rin naging New Year's resolution na this time magbibigay ako ng gap. This time hindi na ako magiging all out. This time kailangan maging firm ako. Pero ako pa rin ito, hindi ako makatiis
Yes. Lalo na pagdating sa family ko. Sabi nga ng mama ko dati, at saka ng lola ko, yung lola ko na nasa langit, na sabi nilang dalawa, hindi naman masama ang tumulong, kaya lang ilagay sa lugar. Pag inaakala mo na hindi na balance ang sitwasyon, stop. Pero nanonotice ko, Gemini kasi ako guys, dalawang pagkatao ko. Meron akong isang pagkatao na masungit. Masungit in a way. Alam mo bakit? Yung katulad ko yung inexplain ko na earlier, no? Na masyado ako nag-iingat, masyado ako maingat. Yung tipong pag nakita ko na umuulan na, umaambo na, talagang hindi na ako lalabas niyan, or kung kinakailangan ko talagang lumabas, magpapayong ako, naka-jacket na ako niyan, naka-hoodie jacket na ako niyan, naka-sombrero pa rin ako. Ganun ako kaingat guys. Then yung iba, habang umuulan na, hindi sila nag-iingat. And then yung mga anak nila, hindi nila inaayos, hindi nila nililinisan, hindi sila naglilinis ng surroundings, kaya yung mga anak nila nakaka-adapt ng bacteria. Maya't maya, one after another, may sakit. Then, pag nagkaroon ng problema, ako yung takbuhan. Minsan, masyado ako nabibigatan, guys. Minsan, pag umiiyak ako, hindi na ako nang biblame ng tao eh. Biniblame ko na lang yung sarili ko. Ito na naman, iiyak na naman tayo. Tika lang. Pero pag ako nasa ganong sitwasyon guys, sabi ko nga sa kanila, wag na lang muna nila ako kausapin. Wag na lang muna nila akong puntahan dito kasi gusto kong makahinga. Kasi pag ako nasa ganong sitwasyon guys, masyado ako nadidepress. Then yung depression ko, kasama doon yung nasa level na ako ng anxiety na parang ayoko na ng buhay, parang ganon. Then, pag ako nagalit guys, yung nag-cause ng problema sa akin, ayoko na lang munang makita, ganon yun. Kasi mayroon akong ugali na pwede ako makapagsalita ng something na masakit na hindi magugustuhan ng kausap ko. And then yung pangalawang ugali ko is yung unang ugali ko is napakabait. Sobrang bait na isusubo ko na lang, ibibigay ko pa sa'yo. Sobrang bait ko, pero yung bunganga ko guys, matalim. In a sense na, pag na-notice ko na hindi mo pinapahalagahan yung mga bagay-bagay. Yes. Hindi mo na-appreciate yung mga pinaghirapan ko. Basta-basta mo na lang pinakakawalan yung mga bagay na ipinundar ko na kung ilang taon para sana sa ating pamilya. Hindi lang para sa aking sarili, kundi para sa ating pamilya, especially sa mga anak-anak nila na mga kaliliitan. Yung basta-basta na lang ibibenta, yung aking mga napundar, ganon. Doon ako nagagalit guys. At yung galit na yon, every time na maaalala ko, itutulo yun ang luha ko. So, I don't think may mali sa nararamdaman ko. And I'm sure maraming nakaka-relate dyan, lalo na yung mga OFW na hindi pinapahalagahan ng kanilang mga kapamilya, yung kanilang pinaghirapan. Yung bang feeling nila mayroon naman akong kapamilya na OFW, anytime o any moment, tumingi lang ako doon, mayroon siyang ibibigay sa akin. Mayroon naman akong kapamilyang may kaya sa buhay, hayaan mo na lang, wag na lang akong mag-ingat. Anytime, any moment, if ever na may magkasakit, pupunta lang ako sa kanya, okay naman. So, hindi niya alam na yung nilalapitan niya nag-i-struggle na. At kung bakit, mayroon pa rin na ilalabas sa tuwing lalapit sila. Dahil itong nilalapitan nila, ini-squeeze niya ang sarili niya until na ma-drain siya. At pag dumating siya sa pinakang drain na situation, nag-iisa na lang siya na nagpipix. Yun yung pinakamasakit guys, no? So anyway, yun lang. Thanks for watching. Kain na lang tayo ng cookies.
Bye guys! I love you all. God bless. Ang sarap talaga nito. Grabe. Thanks for watching everyone. Dito way and always saying, don't forget to keep loving one another. I love you all guys.